Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung lingkod Ado Paglinawan na nagbubugat ng pagbati para sa aking kumpare na si Eli. Hoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Eli Saludar sa Iparas kay Paras. At sa ating sekretary. Magandang hapon po, mga kababayan na nalilito na sa mga daldal ng mga former justices na nagmamarunong. Tapos na sila sa korte, ngayon gusto pang pumapel sa publiko. Bago namin talakayin yang mga idiots na yan, mabati muna ako kay Paring Eli, magandang hapon. Paring Ado, magandang hapon. At of course, sa ating mga mahal na mga kababayan, pakinggan nyo ng mabuti ang mga kabulastugan nitong tatlong X. Mga X. Hindi EX, mga X. Kung sa X-Men. porno pa yan Ilan sila? mga triple X. Triple X. Triple X na mga paninira sa integridad ng Korte Suprema. Walang hiya itong mga tao na ito. Okay, pakinggan muna natin itong Ascona na panay papel, panay pa-interview. Tapos, binabastos mo ang institusyon na pinanggalingan mo. Mahiya ka naman, Ascona. Thank you. First of all, you have said, Justice, that the decision is lawful but unfair. May you elaborate? Yes, I said that the decision may be legally correct, but it strikes me as rather unfair. The reason I say so is because the decision drafts a new definition of the initiation of a impeachment complaint, different from the one it has promulgated in the Francisco versus House of Representatives in 2003, wherein a complaint for impeachment is deemed initiated only if it is filed and referred to a proper committee. In this case, there was no such reference to a committee, so it has not yet been initiated. However, now under the new concept or ruling under this present decision, initiation can mean even not referred to a committee if it is archived and then later on deemed terminated and dismissed. So this sets aside the Francisco ruling. This is the precedent that will be followed now? Yes, it would amend the Francisco ruling in the sense that it would add a different definition of what is initiating an impeachment complaint. Alam mo, matagal kong kaibigan ito long before, panahon pa ng, I think kay FBR, nasa Supreme Court ito. Bago niyan, naging partner ito ng mga kaibigan ko, yung mga grupo nila Mike Romero. Malaking respeto ko, pero with due respect po, Mr. Justice Ascona, kabubuhan yung pinagdadaldal mo. Sinisiraan mo yung Korte Suprema, gumagawa ka ng sarili mong opinion. You didn't realize that unanimous. Ikaw, nagdadaldal ka, hindi ka naman magaling talaga, mediocre ka lang naman na dating Associate Justice sa Supreme Court. Paano mo binago, ba sasabing binago yung ruling ng Francisco? Magkaiba yung facts. Doon sa Francisco, nung dinefine yung ibig sabihin ng initiation, dumating, walang humarang, hindi hinarang yung impeachment complaint, nakarating doon sa Committee on Justice. It was smoothly forwarded to the Committee on Justice. Tapos, after it was dismissed in the committee, after it was approved in the Committee on Justice, yung kalokohan ni Chief Justice Davide, kami mas may alam ako sa iyo kasi ako mismo
isa sa 1/3 na pumirma ng impeachment. Kami nila Noli Puentebella, ni Gibo Teodoro, ni Francis Escudero, ni Wimpy Puentebella, yung mga congressmen, naghain kami ng sariling impeachment after it has been finished in the Committee on Justice. At dadalhin sana namin sa Senado. Kasi 1/3 na yung pinirmahan namin. Pero hindi tinanggap ni Frank Drilon. Hinalang din ni Di Venecia upon the orders of Macapagal Arroyo. But without our knowledge, biglang pumapil ito si Attorney Francisco. May mga kasama siyang abogado at kinwestiyon nila yung ginawa namin na pagpatanggal kay Davide. So, magkaiba ang facts doon. It is not exactly the same as this one. So, ano ang relevant facts doon sa Francisco? Umabot sa Committee on Justice. So, sabi ng Supreme Court noong particular impeachment complaint na yon, since umabot sa Committee on Justice, sabi ng Supreme Court, that is the point where it is called deemed initiated. So if it is deemed initiated, yung impeachment complaint namin na hinain namin, kasama si Gibo, kasama si Escudero, 1-year ban, umabot sa 1-year ban. Pero anong difference dito? Wala. Kasi dito, hindi nila, there was a deliberate move by the House of Representatives upon the orders of the Speaker na wag dalhin, wag i-endorse sa Committee on Justice. So there was a deliberate. Ang sinabi ng Korte Suprema, yung paghalang ninyo, paghalang ninyo, that is the one that should be called unfair. Bakit nyo hinalang? Pinalusot ninyo. Una muna, Mr. Ascona, ang tanong, ito bang first impeachment? Was it proper? Was it properly endorsed? Is it verified? It is. Anong was it Properly received. properly received? So, kompleto. Kompleto. So, umaantar na. Pinorward ba? Mayroong doubt dyan. Pinorward ba niya sa, for the order of business? Presuming pinorward. Ang provision ng House rules on impeachment, mandatory, nakalagay, shall be included in the order of business within 10 days, and within 3 days, shall be endorsed to the proper committee, which is the Committee on Justice. Wala kayong option. Walang option, pero hinarang. Hinarang ni Speaker, hinarang ni Reggie Velasco. With due respect, he is one of my best friends, si Reggie. Matino ito. Pero inutusan itong hindi matino na Speaker. So, ngayon, sabi ng Supreme Court, bakit yung hinarang? So, Kaya nga tinatanong how do you now give justice to the first impeachment? So there was an injustice to the endorser and the people who filed. Kasi hinarang nyo. So sabi ng Supreme Court, para sa amin, since hinarang nyo, hindi nyo pinarating sa Committee on Justice, that is already deemed initiated. So, Ascona, Mr. Former Justice, wala pong unfairness na ginawa ng Korte Suprema. Ikaw, dapat depensahan mo ang Korte Suprema, Ascona. But you are spreading false statements against the very institution where you came from.
You are giving false statement to the extent that people will believe that the Supreme Court that we have now has no longer integrity. Sinisiraan mo ang integridad ng Korte Suprema. Walang hiya ka, Ascona. Oh. Ha? Daldal ka ng daldal. At your age, bakit ka pa gustong pumapel? Ha? Dapat tumahimik ka na lang at nirespeto mo yung dati mong pinanggalingan ng Korte Suprema. Mahiya ka naman, Ascona. I almost believe in you during those times when I was young and I met you. But now I lost faith in your credibility as a former justice. Ngayon, ito namang isa. Pakinggan natin itong dati kong professor na bobo. Professor ko ito sa corporation law at saka sa negotiable instrument, na binabasa lang niya yung libro, hindi naman niya talaga tinuturo yung subject matter. Kung ano-anong pinagdadaldal. Supreme Court urged to reconsider dangerous ruling voiding Sara Duterte impeachment. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and the 1987 Constitution framer Christian Monsod on Wednesday called on the High Tribunal to reconsider its ruling that struck down the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, warning that it sets a precedent that could render the accountability mechanism virtually impossible to use. Carpio also said the Senate should hold off on acting on the decision which voided the impeachment proceedings on grounds of violating the one-year bar rule and the respondent's right to due process. Both stressed that the ruling has not yet attained finality, as the House of Representatives has already filed a motion for reconsideration. Anong sinasabi nitong kumag na itong bubito na ito? Ano daw? It's a dangerous ruling of the Supreme Court. Anong dangerous? Tama nga yan unanimous Ikaw ba, during your time, nakapag-unanimous decision ka ba? When you were a senior justice of the Supreme Court? Alam mo, Carpio, with due respect, mukhang ikaw ang, magkano kaya? Kasi mukhang siyang abogado abogado ng House of Representatives. Siya pa nagsasabi na may motion for reconsideration Hindi pa nga nag-akto ang House of Representatives, sinasabi na muna na may motion for reconsideration. Inuunahan mo. At anong sinabi mo? Its ruling that struck down the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, warning it has sets a precedent that could render the accountability mechanism virtually impossible to use. Paano naman naging render the accountability mechanism as impossible? Ang issue dito, valid ba yung fourth impeachment or not? Okay? Since it was invalid, it does not bar the House to hold Sara Duterte accountable in a future impeachment complaint after 1 year. So, ano pinagsasabihin mo na mag-file sila ulit? Mag-file ka. Sir, bakit kinakailangan umabot sa issue ng accountability? Kasi procedure ang merito ng Supreme Court, yung pamamaraan ng impeachment, wala pa sa merito ng kaso. Wala pang merit tanga kasi talaga itong kumag na ito alam mo, the more that you talk, pati itong Brad ko na may halong propaganda senior Brad ko na nilirespeto ko pero hindi ko nilirespeto yung kabubuhan mo, wag naman sana niyong sirain ang Korte Suprema by your opinions. Kasi pinapakinggan kayo ng taong bayan.
and you don't realize that what you're doing is affecting the integrity of the final decision maker in the rule of law. The more you talk, the more you spread lies to the people, the more you, in your opinion, that is, hindi naman perfecto kayo. Hindi naman perfecto. Nung naging chairman ka sa COMELEC, Mr. Monson, na-attain mo ba parati na unanimous decision? Siyempre, yung decision mo, may mga contrary din na decision ng mga commissioner. So, hindi ka perfecto. Bakit mo pakialaman yung desisyon ng unanimous na desisyon ng Supreme Court at magbibigay ka ng sarili mong, by doing that, Mr. Munsod, Mr. Carpio, you are undermining the credibility and integrity of the Supreme Court. With a very weak position. Anong masasabi masasabi mo, paring Eli? Ang tinutulak nito dalawang to ay yung fourth impeachment. Yun, that made the deadline daw. Tsaka pinapahold pa nila sa Senate. Sige nga, Eli. Pero ito hawak ko yung mismong decision ng Supreme Court. The Supreme Court's ruling is immediately executory. Yes. It shall be deemed served on the petitioners and released upon publication in the Supreme Court. Ibig sabihin, deemed executory. So may MR o hindi, bahala kayong mag-MR. Basta diretso to. Pero dapat i-implement na ito ng Senado. Oo. Ano yung pinagsasabi mo, motion for reconsideration? Bakit? Mayroon na ba? Ikaw bang abogado ni Martin Romualdez at ng House of Representatives? Pinapalitan mo na ba ang... Are you undermining the opinion of the Solicitor General, Mr. Carpio? Tsaka nakakalungkot dito na lagi isinisingit nila yung accountability. Hindi nga yun wala yung issue. Walang issue dito sa accountability. Maski makarating sa dulo. Whether by impeachment or not, ang dami ng kaso. Sabi nga ni Ivy, anong pinagdadalgal niyo na impeachment? Accountabilities are now being developed by the Department of Justice. They are filing it with the Ombudsman. They are filing it in the NBI. So these are all issues of accountability against the Vice President. Pero kung tutusin, hindi yan tinitake up sa impeachment court. Pero kung tutusin, dito sa impeachment, yung pinakaparusa lang, removal lang, di ba? Pero samantalang sa Ombudsman, Sandigan Bayan, kulong. So ikaw, Carpio, niloloko mo ang taong bayan tungkol dyan sa accountability. At saka, the accountability against the Vice President is not foreclosed. Because what is being attacked by the Supreme Court is merely the fourth impeachment, which is declared invalid. That does not prevent the House of Representatives, the leftist group, those who are interested against VP Sara, for them to file another impeachment after the 1-year ban. Bakit? After 1 year ba, kung may talagang matindi yung issue nyo against Sara, hindi ba kayo pwedeng mag-file uli ng impeachment? So, ano yung pinagsasabi nyong accountability? Ang sinisiraan nyo, ang Korte Suprema by your opinions that are bulok. Unang-una, pinapairal nyo na mga bright kayo. Ang bright dyan, yung mga Korte Suprema na justices na nagkabuklod-buklod sila into one. Siguro, baka hindi nila nabasa ng todo yung decision. Ito, ulitin natin. Ulitin mo, pare. Yung viewers. deem initiated. Yung deem initiated. Ito muna. Ito, maliwanag sa nakapaloob sa decision ng Supreme Court. Sabi nila, however, the court said it is not absolving. So wala, hindi ina-absuelto si Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Ibig sabihin,
Malabo yung sinasabi na accountability. Walang accountability. Walang issue. Walang issue sa accountability dito. Kasi the Supreme Court says the fourth impeachment has been declared unconstitutional, invalid, void ab initio. However, that does not bar the complainants to wait for a few more months for them to refile a new impeachment. So, hindi foreclose yung accountability. Ikaw, Carpio, kasi, daldal ka ng daldal, hindi mo naman binabasa yung desisyon ng Korte Suprema. Nauna yung kadaldalan mo, yung legal theory niya, dahil sa ginagawa niya gusto mo lang pumapel. Nag-ambisyon ka dati maging Pangulo ng bansa. Kaya daldal ka ng daldal tungkol sa South China Sea. Sumama ka pa doon sa arbitral tribunal. Tapos, wala namang may gusto sa iyong piliin ka na maging baski barangay captain yata dyan sa tinitirahan mo dyan sa Alabang, walang boboto sa iyo, Carpio, Dahil, hindi ko alam, Hindi nagbabasa Hindi ka nagbabasa Tapos sisiraan mo ang Korte Suprema. Hindi ka ba mahiya? Galing ka doon? Tapos magmamarunong ka kaysa mga present justices of the Supreme Court? You don't have shame for yourself, Carpio. Kasi kung binasa niya, imposibleng ma-miss niya yung binasa ni Eli. Maliwanag, di ba? Now, ito pa, mayroon pa isang kumag na ito, talagang kumag ito Dahil may personal experience ako dito sa naging Chief Justice pa naman ito, pero matindi ito. Tapos, pakinggan muna natin kung anong paninira niya sa Korte Suprema. Retired Chief Justice Renato Puno, who also chairs the Philippine Constitution Association, says the High Court's decision overreaches constitutional boundaries and weakens Congress's exclusive authority to hold impeachable officers accountable. Puno also called the ruling a dangerous abuse of power as it opens the door for impeachable officials to evade possible accountability. So mukhang isa lang naratibo nila. Isang naratibo, mukhang isang source lang nung nagtutulak sa kanila. Ito lalo na parang mukhang nag-usap-usap. Bata ito ng may control diyan sa PhilConsa Hindi ko na maintindihan paano nalagay ito sa PhilConsa Dati naman si si attorney nung namatay na. Lazaro, ano ba 'yun? Luzaro. Hindi, yung Lazaro ba yun? Oo. But anyway, itong Puno na ito, ikaw Puno, wala kang hiya. Hindi ka nahiya na sisiraan mo yung Supreme Court. Naging Chief Justice ka pa naman. You are spreading lies to the people. You are undermining the integrity of the Supreme Court. Can you imagine, dati kang Chief Justice, dati kang Associate Justice, by speaking in public, you are giving false narrative to a lot of people who may one way or another believe in you and will make the Supreme Court be weakened. Look bad. It will look bad because hindi ko alam kung sinong nagtutulak sa'yo, sinong naglagay sa'yo dyan sa PhilConsa, kilala ko naman yung may tangay dyan kilala ko yan, pero ikaw, kaya ka nalagay dyan, hindi naman talaga binoto ka dyan ng mga tao, may purpose. Ito, may bad precedent ito, kasi, if I recall, yung wife ko has a petition sa Supreme Court, noon, ang ponente si Justice Reyes. Can you imagine Justice Reyes as ponente? Pinresent niya sa NBank yung kanyang draft decision, pinirmahan, partner. Nagpirma lahat. Kasi ang nangyari yung wife ko was a candidate then. Ang kalaban niya, we allege that she was a Chinese citizen and not
qualified to become congressman, hindi natural born. Kasi yung tatay, niluto niya yung pagka-naturalized Filipino. So, pagdating sa COMELEC, this COMELEC decided that this opponent of my wife was Chinese citizen. So, nag-appeal sila, nag-MR sila, nag-certiorari sila sa Supreme Court. And it was denied. According to the opponent, si Justice Reyes, may he rest in peace. Piniset niya sa INPA, nagpirmahan. Bago nagpirmahan, paring Eli, bago nagpirmahan to uphold the COMELEC decision that the opponent of my wife was a Chinese citizen, nag-in-bank sila, unanimously approved, including this loko-loko na former Chief Justice na itong Puno. He approved it. I have all the records Gusto mo Puno, magharapan tayo. In-approve, unanimous. Tapos, anong nangyari? Yung 14 justices, excluding him, pumirma. Approve. Pumirma sila. Ngayon, itong Carpio at saka itong Puno, biglang bumaliktad. Kaya nga dito ko nga sinabi na itong Carpio sumulat ng article, reflection daw. In other words, bumaliktad siya. Sabi nga nung kaibigan ko na brad niya, na abogado ng wife ko, bakit mahal yung reflection na yan? Baka mahal. Bakit pa bumabaliktad? Bumaliktad sa kanyang signature. Kaya talagang loko-loko itong Carpio nito, mas loko-loko itong Puno. Kasi after lumabas yung decision, nakakuha kami ng kopya. Biniblame nila si Reyes at sinanction nila si Reyes. Wala namang kinalaman si Reyes na mayroon lang isang court employee na binigay doon sa kaibigan ko na isang complainant at siyempre nag-press release, nag-press con yung isang complainant ko, pinakita yung desisyon ng Korte Suprema. Pirmado, 14, upholding the decision of Supreme Court. Sabi ni Justice Reyes, nung bago siya namatay, sabi niya, inutusan po ako kasi ni Puno to rewrite my decision after we have already signed it. Kaya talagang loko-loko itong Puno na ito. Huwag kayong magtiwala dito. Ang kanyang ponensya. Dahil walang kredibilidad itong Puno na ito. After na... Sa binago. Tapos na yung decision, biglang nagpa-oral argument siya. Loko-loko talaga ito So, ano ito? Masamang puno. Masamang puno. Masama rin ang bunga. May anay na yung... Ito ang puno. Ito ang puno na may bungang tilapia. Carpio. Yung Carpio, bumaliktad. Sumulat siya ng reflection. Tapos sinulat niya bakit mag-withdraw siya ng signature niya. Ito namang Puno, kinausap niya si Justice Reyes. Nagsumbong sa akin si Justice Reyes. Pare, Congressman, inutusan ako ni Chief Justice baguhin ko yung Tapos tinanggal siya as ponente. Biglang dumating na yung bagong appointee yung Peralta. Yun ang sumulat ng ponente. Binaliktad na yung desisyon. Notorious yung Peralta na yun. Mga birds of the same feather ito Bersamin, Peralta, mayroon pang isa dyan, letter M ang pangalan. Kung tanungin mo yung mga litigants, they will tell you how notorious some people can be in the Supreme Court. Parang naging jukebox yung Supreme Court. Kumanta pa. Tapos ngayon, itong mga matino, Marvick Leonin, napakatino niyan. Itong si Chief Justice Quismondo, napakatino niyan. Tapos itong mga hindi matino, itong Carpio at saka itong Puno at saka yung Ascona, sila
sumisira sa Korte Suprema, pare Ado. Pinagtataka ko kung bakit yung mga talking points nila, iisa lang, dangerous, accountability. Hindi ba kayo nagdududa na hindi ba kayo nagdududa? Baka isang script ang Ano kaya ang tingin nyo? Base na Mayroon bang tumutulak na ano ba, may tumutulak ba dyan mga PR companies or what? O baka yung presidente ng Pilconsa. Sino ba yon? Si Martin Romualdez. So pwede yun na nagtulak Pwede. to write the narrative. Or yung isang bagong member, Yeah. si Lisa Araneta Marcos. Bagong member sa Pilconsa yun. Pilconsa. No wonder. Kasi kaya nalagay ito So, si Puno na puro na anay ang utak. Old boys club ang nangyayari dito. Tapos, hindi lang mga justices. Mayroon pang isang Sarmiento daw na nagmamarunong, ano daw siya, former framer of the Constitution. Anong sinasabi nitong tao na ito? Hindi na lang natin siguro... Napanood ko. Hindi na lang siguro natin talakayin. Because this guy, Sarmiento, is a non-entity. Gusto lang pumapel. Yan, wala na yan, yung mga pamilya na yan. Hindi ba nasa covenant natin? Diniscredit na ng mga taga-Catanduanes yan. Wala nang panalo yan, yung kapatid niya, wala na yan. So why should people listen to these people who will destroy the very institution which is the bastion of the rule of law? Anong mga motibo nyo? Kung magdadaldal kayo, kayong tatlong justices, ikaw Christian Monsod, ikaw Sarmiento, bakit hindi kayo? May karapatan naman kayo bilang taxpayer, mag-taxpayer suit kayo, mag-file kayo ng motion for reconsideration. Instead na magdadaldal kayo, isikreto nyo yung nyo at ipresenta nyo sa Supreme Court yung argumento nyo. Huwag kayong magdadaldal by letting people, by influencing people to toe the line for you at the expense of the integrity of the Supreme Court. Nagkaroon na ng walang hiyaan dito sa mga hindot na ito. Pero ako di ako abogado, pero sa law 101, basic, tinuturo, irespeto mo ang Supreme Court. Irespeto, dapat nga, ito sila, kausapin ko nga si Perdi, dapat sampahan din ito ng contempt of court indirect contempt dahil sinisiraan nyo yung Korte Suprema Ako dyan, ang edukasyon ko tungkol sa Supreme Court. Kaya tama, palagay mo lang mali, irespeto. Ang problema kasi, kung sila ngayon ang nagdadaldal, as if during their time, they were perfect. As if during their time, hindi na-reverse yung desisyon nila ng kapwa din ng mga magistrado. Dahil pa bago-bago rin nakalay sa Mining Act na lang Di ba? Ito lang sabihin ko itong bungad ng Carpio na ito at saka Puno noong 16 cities 16 cities ng pinasa namin there were 16 cities passed by Congress there were former municipality which were, one of which was my municipality. I had it converted into a city. So, inapprove na ng Congress, pinirmahan ni President Macapagal Arroyo, at naging city. Nag-file ngayon itong League of Cities. Kini-question nila. Can you imagine, pare? Tatlong beses na binaliktad ng Korte Suprema. Una muna, approve. Dinis-approve na naman nila by another decision. Pangatlong decision, dinis-approve until na-approve talaga. Why? Because dahil napakatalino nung Estelito Mendoza, hinire ng mga cities, si Estelito Mendoza, natakot ito si Puno dahil assistant lang ito ni
sa Solicitor General dati. Ni Titong Mendoza. So, maganda yung argumento ni Mendoza, in-uphold nila yung cityhood ng 16 cities. Maraming natuwa. Kasi selfish motive yung League of Cities. Gusto nila sila lang ang makikiparte sa IRA. So, itong puno, itong Carpio, they were part of those Obstructionist. na baliktad. Can you imagine, boboto ka, tapos babaliktarin mo sa susunod, babaliktarin mo naman. Kayo ba? Hindi kayo nahiya? 3 beses nyo binaliktad yung League of Cities? Tapos ngayon, unanimous yung desisyon, tapos titirahin nyo yung Korte Suprema? Walang hiya talaga kayo. Tapos mayroon pang 2 walang hiya na mga senador. Sino ba ito, paring Eli? Can you tell us who these people are? Merong 4 na senador, pero ang nanguna dyan, si Senator Kiko Pangilinan, abogado, nag-drop ng resolution. Abogado. Junior Brad ko yan. Yan, para... Nire-respeto ko yan as Junior Brad. Para pigilan daw muna, yung ang sa Senate, huwag na raw muna aksyonan at hintayin ng MR. So parang iisa rin naratibo. Paano naman hindi aksyonan ng Senado? Gusto mo bang mag-contempt of court yung mga kasama mo? Ito mas matindi pa rito. Nabasa ko yung initial na draft ng resolution. Huwag daw muna i-implement sa kaso ni VP Sara kasi parang binagraw ng kaunti ang pagkakaalam nila. Sinong gumawa ng resolusyon? Siyempre, siya abogado, siya ang nagtulak doon sa rumored very good friend niya na si Hunty Byros. Sige, panoorin natin. What do you expect? Sige nga, panoorin mo yung 4 na mga naligaw na landas. Ngayon ang isang draft resolution na layong pag-isahin ang posisyon ng Senado tungkol sa Supreme Court decision na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kopyang nakuha ng media, tinutulak nito na repasuhin ang Supreme Court ruling para raw mapanatiling pantay-pantay ang mga kapangyarihan ng Korte Suprema, Kamara at Senado. Ipinunto nito ang sinabi ni dating Associate Justice Adolfo Azcuna na dapat sundin ang dating definisyon na makukonsidera lang na initiated ang isang impeachment complaint kapag isinama na ito sa order of business, bagay na hindi naman ginawa sa unang 3 impeachment complaints laban sa bise. Unfair daw kung babaguhin ng Korte Suprema ang definisyon at ia-apply ng pabalik o retrospectively at sasabihing unconstitutional ang ika-4 na complaint. Kinumpirma ni Senador Kiko Pangilinan na pirmado niya na ang resolusyon, pati na ni Minority Leader Tito Soto, Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at Senador Bam Aquino. Unang-una, if they read the decision, it says immediately executory. Anong ibig sabihin ng immediately executory? That the Senate should apply the decision immediately. Antemano. Agad-agad. But it did not foreclose the right to file a motion for reconsideration. But in the meantime, they have to execute the decision, which means that the 4th impeachment na nakapending sa 19th Congress at hindi pa na-desisyonan kung tatanggapin ba ng 20th Congress, ay barred na yan by the 1 year. So ano pang pag-uusapan? But anyway, so the Senate can proceed. Why? Because immediately executory. So, bakit mo pipigilan yung Senado as a legislative body? They have not convened the impeachment court for them to vote whether to proceed convening the impeachment court or not. And how can you convene the impeachment court if there is an invalid or there is no impeachment complaint that is at hand? Paano ka mag-hearing kung walang sabi nga ng Supreme Court wala ng impeachment, wala ng 4th impeachment. Walang jurisdiction. Walang kokote talaga itong mga tao na ito. They are overthinking it.
Dahil ang gusto talaga nila, magulaho yung Kasi, sinasabutahin nila. kasi may vested interest Correct. kasi itong mga Political tao na agenda. ito. Kaya nga hindi sumali si Lacson, hindi sumali si Subiri. Kasi matino ito. Itong mga bobo, may mga ambisyon yan Sarili Yang yan Soto, siya. may ambisyon yan tumakbong vice president, nireject nga ng taong bayan. Itong Pangilinan, nireject na ng taong bayan yan. Ngayon, itong dalawa, may ambisyon maging presidente. Itong Risa Ontiveros at saka itong Bam Aquino. Magkasama naman sila. Mayroon silang agenda. Kaya maski kasirauluhan ng maski mga siraulo yung pinaggagawa nila, itutulak nila talaga. Why is it? Para ma-maintain nila yung kanilang mga followers na galit sa mga Duterte. At takot sila na kung hindi ma-impeach si Sara, Sara will become the next president. Sino ba yung nasa minority ngayon? Soto, Regarda, ito si Hontiveros at Lacson. Pero iniwanan sila ng dalawa. At tatlo pa siguro, baka si Loren pa. Tapos yung dalawa, Pubalit. napaka-selfish. Dalawa lang sa minority. Napaka-selfish nitong dalawa. Itong si... Ontiveros kasi. Alam mo, Hindi maiwanan. masakit sa puso ko na to criticize Bam Aquino dahil matino ito. He's a good friend of mine. Ito namang isa, run away ito, brad ko ito, pero maraming problema ito But anyway, with due respect, dito sa dalawa, sala sa init, sala sa lamig. Pag kumuha ng dito sa majority, pag kumuha ng mga pasilidad, like agriculture, like education, doon sila. Pero kung ipapairal nila yung kanilang mga follower, iiwanan nila yung majority. Diba? Napaka-selfish. Pangalawa, Talaga selfish. pinagbigyan na nga ng iglesia, sinama. Alam naman nila, ang iglesia ni Cristo, nag-rally ng napakalaking rally. Inaayawan nila yung impeachment kay Sara Duterte. Tapos kayo, walang hiya, sinama kayo ng iglesia ni Cristo sa kanilang line-up na bubutuhan, pero sinusuway nyo ang iglesia ni Cristo by pursuing the impeachment of Sara Duterte in the wrong way. Mayroon ng desisyon ng Korte Suprema, parang hindi naman to abogado si Pangilinan Kaso hindi maiwanan si Hontiveros. Hindi niya maiwanan? Oo. Bakit, may history ba yung dalawa? May gusto silang itawid. May gusto? Hahawakan sila ng kamay. Paano yung pangit na dating boyfriend? Na daldal din ang daldal. Meron ding opinion. Pero yung apat na yan, mukhang malabo na kasi ilabas mo. Meron ang 20 pero sila tapos ng kwento. They are just boys in the wilderness. Kasi at least 30 Because na, diba? si Pro Tempore, Senate Pro Tempore, or Jinggoy, has this to say. Pakita natin si Jinggoy. Aga inamin ni Senador Jinggoy Estrada na isa siya sa mga naninindigan na dapat sundin ang Supreme Court ruling kaugnay nga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi na nito tinukoy kung sino pa ang iba pang may katulad na posisyon kagaya niya. Immediately executory o agaran ang pagpapatupad ng inilabas na Supreme Court ruling sa impeachment ng Vice Presidente. Ito ang binigyan diin ni Senador Jinggoy Estrada sa gitna ng pagpapaikot ng resolusyon sa Senado na naglalaman ng argumento, payo at boto ng ilang former justices sa pag-usad ng impeachment case. Kahapon ay naihayag na ni si Senador Francis Kiko Pangilinan ang nangunguna sa pagbubuo at pagpapapirma ng naturang resolusyon kung saan apat na senador na ang nakapirma dito.
Bukod kay Senador Pangilinan, kabilang sa mga sumusuporta sa naturang resolusyon ay sina Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros at Vicente Soto III. Ayon kay Senador Estrada, hindi niya pa nababasa ang naturang resolusyon. Gayunman, mayorya sa mga kasamahan niya sa Senado ay pabor na sundin ang kataas-taasang hukuman batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng upper chamber noong Lunes. Ibig sabihin, 4 lang sila, tapos susundin yung... So there are 20. Paano mo ba? Pero nag-ingay lang siguro para makasabay sa naratibo. Sinong nag-ingay? Yung 4, si Yung 4. Para hindi iwanan ng mga kanilang mga... pero anong sabi ng kaibigan nating si Leni Robredo? Hindi na siya makikialam sa kanila, no? Ito si Eli, kung may authority kay Leni Robredo, ito. Sabi ni Leni sa kanya, Eli, just do your thing. Because I have nothing to do with those people anymore. Nanahimik na raw sa Naga. Nanahimik na siya. Si Mayor. Kasi unang-una, ang nag-aambisyon, yung walang chance, yung si Hontiveros. May chance pa yung Bam Aquino, if ever. Pero at the end of the day, ganito kasi ang nakikita kong political landscape dyan, paring Ado, paring Eli. Ito si Bangag, itong, anong pangalan ito? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Hindi na yan makatakbo. At saka sa hanay niya, yung anak niya, bata pa, yung kanyang pinsan, maski inaayos yung resulta ng okta na pinapataas, ang sabi ng taong bayan, wala talagang chance na maging presidente yan. So, ano ang recourse ni Marcos? Gagamit siya ng Piglawan at Dilawan to run for president. And he wants to become vice president. Yun ang plano ni Marcos. Kaya, ito, binubuhay nila yung sarili nila. In the hope that Marcos, nakasabwat nila ngayon, will bring them to the promised land, so to speak. Pero, kung hindi mo nga mapanalo yung 12, ilan lang mapanalo mo, paano mo mapanalo yung presidents? Maski lutuin mo pa yung resulta ng Octopus survey na hindi man lang pinag-aralan yung numerong ilalagay niya doon sa survey at random lang, wala talagang chance yan, paring Eli. Anong masasabi mo? Ayun, so siguro abangan natin yung August 6. Pero talagang malamang na yun na. So 20. Todas na yan. Pati si Loren, I'm sure, Loren Ligarda is a very intelligent woman. She may be an announcer from ABS-CBN and became senator through the years, but she has matter in her head. So hindi yan sasama dyan sa 4 na at the end of the day, mapupulaan si Soto dahil sumasama siya dyan sa mga kaliwa. Rightist yan si Soto hindi naman kaliwete yan So, dahil lang galit na galit siya kasi nilampaso siya ni Escudero, kaya nagsasama siya ngayon dito sa mga kaliwa. Pero, so ano yan, ang palaya, sabihin. Pero Tito Sen, hindi mo yan type. Hindi mo type yan sila. Kaya, huwag ka na magalit kay Cheese. Makikisama ka na lang kasi ang talagang tunay mong kasama ay yung majority. Hindi ba? Yung dalawa na biglang bulog na pagalo noong eleksyon. Bigla naman bagsak ngayon. Bagsak na. Kasi if you vote or say something against the Supreme Court at this point over this very popular decision ruling, political suicide yan Yeah. Sino ba naman ang tamang pag-iisip na sasalungat At sa saka, Korte Suprema? pare nakahito. At saka sabihin ng Iglesia, sayang yung binoto namin dito Itong dalawa na ito Sayang yung pagtiwala namin
ayaw naman ng Iglesia ni Cristo yung impeachment, kaya nag-rally silang napakalaki ng rally. They have defied the wishes of the Iglesia ni Cristo. They've lost touch of the people. Oo. Okay. Yun ang ano dyan. So, in summary, with due respect, nothing personal, yung tatlong justices, sana po tumigil na kayo sa kakadaldal nyo because you are undermining the integrity of the very prestigious Supreme Court of the land. Okay. Alright. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon.